A blessed Sunday sa ating lahat. Ayan, magandang buhay kung nasa mang parte ka ng mundo. Good morning, good evening, and good afternoon. Ako si Renz, isang negosyante na follower of Christ. We do this every Sunday as our way of acknowledging the Lord na siya talaga ang source ng lahat. At kung nandito ka ngayon, maaaring nakita mo to sa feed mo, sa story mo, may nagtag sa'yo sa comment section or sinend sa'yo yung link or you're watching the replay. Welcome, no? And I assure you, God invited you here to grow and kilalanin si Jesus. No? Ginamit niya lang yung taong yan or maybe social media para mapunta ka dito ngayon. No? And no specific religion, just pure relationship with God. Alam mo yung iba kasi pag Sunday ganito, Lord, pahinga muna ako. Next week na ulit kita kakausapin. Pero ikaw nandito ka, present. Kaya may bonus ka kay Lord sa attendance mo today. Hindi, joke lang. So tonight, no, pag-uusapan natin kung paano maging wise at holy sa panahon ngayon. Sa dami ng distractions, sa dami ng temptations at pressures, paano tayo maninindigan? Paano tayo mamumuhay ng may wisdom at holiness? No, hindi lang linggo-linggo, kundi araw-araw. So ito ang challenge natin, 'di ba? Bilang mga believers and Christians. So ready ka na ba? 'Di ba? Kaya ngayon we always start this with our grateful Genesis. Alam mo, nakaka-bless kasi sino bang nabe-blessed ngayong linggo? 'Di ba? So syempre dapat every week nabe-bless ka kasi ang daming ginawa ni Lord para sa iyo, no? And at the same time, itong pinag-uusapan natin ngayon, talagang we always need to take a moment to be grateful bago natin marinig yung message. Actually, everyday pagkagising mo pa lang kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Pero isa lang ang sigurado, may ginawa si Lord sa buhay mo ngayong linggo. Di ba? So ano yung isang bagay o maraming bagay na ipinagpapasalamat mo kay Lord, no? So yung mga nandyan sa comments, grabe, comment mo na yan. Diba? We'd love to read and celebrate and rejoice with you. Ako, ma-share ko lang, no, sobrang nakaka-bless this week kasi madami na naman tayong nakausap, no, na grabe yung faithfulness, grabe yung revelation ni Lord sa buhay natin. And ang galing lang kasi sabi ko nga doon sa post ko, no, I'm so blessed to be surrounded, no, to be alam mo yon, napapaligiran ka ng mga tao na they will push you, 'di ba? Kumbaga, they will inspire you to grow more, no? Not just in business. Kasi mga business partners ko din to, but also my brothers and sisters in Christ. 'Di ba? Talagang ipo-push ka to grow in faith also. So it's more than a community. I call it nga it's a family of kingdom builders, grounded in purpose and God's grace. And nakaka-bless lang din kasi sobrang ganda ng mga revelations. Actually, kagabi lang yun. Kagabi, we had a night of fellowship. Sobrang grabe. Diba? We started around 11 p.m. Natapos kami, mga 3, 4 a.m. Pero syempre, it's not an excuse, diba? To not go to church, diba? Nag-service pa rin kanina. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi nakaka-bless na you need to pray big prayers. Diba? When I say pray big prayers, talagang always pray for the impossible. Because God is the God of impossible. Diba? You need to dream big dreams. Diba? Kumbaga buhayin mo yung mga namatay mo ng pangarap or aspiration. Diba? Open your eyes to God-sized visions. Grabe, no? God-sized vision. So, pray fearlessly. Kasi, minsan, sa sobra or kadalasan, di ba tayo, kapag nagpe-pray tayo, ang pinagpe-pray lang natin yung pasok lang din sa kakayahan natin eh. Di ba? So, pray fearlessly. Huwag kang matakot because that doubt is not a doubt to yourself eh. Di ba? Hindi mo pinagdudaan yung sarili mo, lalo na if you're a follower of Christ na. Once you have a katiting na doubt, 'di ba? Ang pinagdududahan mo hindi naman sarili mo eh, kundi si Lord, 'di ba? Kasi
you are doubting na, ay, baka hindi kaya ni Lord bigay sa akin to. Diba? So, it's more than yourself right now. And at the same time, don't focus on irrelevant details. Grabe! Ang dami kong gusto i-share, pero diretso muna tayo sa message tonight. Ayan, kasi sobrang nabe-bless ako no sa mga kaganapan at mga revelations na nangyari, 'di ba? So again, sobrang dami kong gusto ipagpasalamat. I thank God for our life. I thank God for purpose. I thank God for technology. I thank God for this life, 'di ba? I thank God for my family, my spiritual family. I thank God for our pastor, no, always here. Grabe commitment. I thank God for our spiritual mentors. I thank God for each and every one na laging uma-attend dito at laging nanonood. No? Yung iba ginagawa pa nilang devotion. Diba? Itong session natin. Anyway, tayo'y dumiretso na sa ating message, wise and holy living. Ay, ganda nito. Oh. So, anyway, grabe. Gusto ko lang ulit kayo i-remind, kahit gaano kagulong mundo, ang Diyos hindi nagbabago. And He's working even when we don't see it. Anyway, let's call on our Pastor Ralph. Excited kami sa word today. Take it away! Yes, good evening. Praise God for this. I pray na ang ating audio sa inyo ay clear lang, and also video, yes. Tonight, I'm excited also to deliver this message. This is the last sermon, the 5th sermon based on the letter of Paul sa 1 Thessalonians. No? Salamat Lord, nakaraos yung 5 sermons natin for this month. No? And excited ako sa mga susunod na naman na week. Holy Week tayo. Siyempre, doon na naman tayo papunta ng mga sermons natin. And first, siyempre, yung Lord's Supper, first Sunday next week. And the next will be the cross. And the next will be the resurrection of Jesus Christ. So, kumplituhin natin ang buhay ni Christ, ministry, papunta sa kanyang suffering and resurrection. No? And after resurrection, siyempre, ang mga sumunod pa, like the witnesses na nakitang buhay nga ang Panginoong Hesus, na yun din ang ating hope, kasi nakita nila, salamat, na isulat nila, at tayo rin merong hope para harapin ang buhay at ang araw-araw na challenges. Sabi nga ni Lawrence, ang buhay natin everyday hindi madali, daming challenges, and we really need that hope, which is the blessed hope that Jesus is the same yesterday, today, forever. He's alive and He will come again. So, yun yung ating hope. Now, ang dami ko ring pasasalamatan. Galing po kami ni Ma'am Sheila sa Canlaon City, kung saan ang bulkang Canlaon ay very active yon. Nung madaling araw ng Sabado, nag-usok-usok pa yon. And syempre, nandun kami malapit sa sa city ng Canlaon, nandun yung church. In-invite po ako mag-speak sa kanila. At kahit hindi first Sunday, meron pong Lord's Supper na ginawa kami doon. Maliit na church, Canlaon Alliance Church. And praise God sa commitment ng pastor. No? Hindi lang isang church ang in-handle niya, parang 3 eh. So, isipin mo yun, Lawrence, 3. Isang church nga, mahirap na, Lawrence, no? Mahirap yung isang church. Ano pa yung 3? Grabe yung commitment ng pastor. And basta, ang dami kong na-bless din ako sa buhay nila, kami ni Ma'am Sheila, na marinig ang kanilang testimony. Ito, Lawrence, nag-aagawan sila para mag-testimony. Grabe, ang dami nilang ipapasalamatan sa Panginoon na nag-uunahan para mag-testimony. Yung isa, salvation ng kanyang family, ng kanyang anak, 1 taon na nagsisimba at magpapabaptize na this month. Ang isa, nagkasakit ang anak niya at nagkaroon ng miracle, na naka-recover. Ang dami nilang yung mga pasasalamat. So, mga new Christians din ito, young church, very small. Ang aming lakad syempre ay hindi yon paid ng church. Kasi small nga ang church eh. Small ang church. So, dapat kami yung mag-bless sa church, no? At praise the Lord na bless kami
marinig na, alam mo Lawrence, ang ibabaptize this month kung ilan? 18 souls din. Grabing church, maliit lang pero grabe yung movement of the Holy Spirit sa kanilang simbahan. Literal na church on fire kasi wala pa silang kisame. Sobrang init sa loob. Talagang while I'm preaching, yung tagaktak yung pawis at grabe yung challenge syempre pag nakabarong ka, no? Tapos grabe yung init, no? But praise God, na-bless ako, na-bless din sila at gusto nila akong papalikin ulit. Sabi ko, yes, i-schedule natin yan. Kasi malayo po yung Mount Canlaon, ay yung city of Canlaon from Bacolod. Mga 3.5 hours or sometimes 4 hours pag may traffic sa dito sa Bacolod lang. Praise the Lord! Nakita ko yung mensahe today, the importance of wise and holy living. Dahil doon sa Canlaon, yung study na to, tapos na itong study na ito, Lawrence, last month pa. Pero nakita ko na buhay ang salita ni Lord about holiness, about wise and holy living, na buhay sa kanilang testimony at patotoo. Alam mo ba, Lawrence? Totoong meron talagang importance bakit dapat tayo mamuhay ng wise and holy living. Bigyan ko kayo ng real life story. Pagdating ko doon, pinabreakfast kami Saturday morning. Pinabreakfast kami ng pastor mga 8:30 ng umaga. Kasi alas 4, nag-prepare na kami. Alas 5, pumunta sa bus station. Pagdating doon ng mga 8:30 or 9, pinabreakfast kami ng pastor sa kilala niyang kainan doon sa city na yung may-ari kagawad. Ang kagawad, alam mo ba ang testimony ng kagawad sa pastor? And for your information, yung pangalan ng pastor is si Pastor Lodovico Dulman. Kaapelido ko pa. Okay. So, ang roots namin, for sure, relative ko siya sa malayo. Pero last 3 years ago lang kami nagkita at nalaman ko may Dulman pala doon sa Canlaon. Sabi ng kagawad about kay Pastor Lodovico Dulman, anong sabi niya? Narinig ni Ma'am Sheila ito. Ang sabi niya, alam mo si Pastor, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago, humble na tao yung nang gigreet sa road, talagang binabati ka, respectful, at siya rin nire-respeto dito sa lugar. Hindi nagbago si Pastor, humble siya na tao. Wow! Namangha ako na si Pastor talagang naging ilaw at salt doon sa kanyang syudad. And nakaka-bless na yung ibang tao yung magsasabi na humble na tao. Di ba, Lawrence? Hindi naman pwedeng ako magsabi na humble ako eh. Pwede ba yon? Tama. Hindi pwede yon na bubuhatin mo sarili mong bangko kung sa Tagalog. Si Pastor, ang sabi ng kagawad for the longest time, nakilala ko si Pastor, hindi nagbago. Humble mula noon hanggang ngayon. Grabe. And hindi lang yun, humility ang nakita ng tao. For sure, nandun yung holiness, nandun yung pagiging salt and light ni Pastor sa kanilang At totoo nga, habang naglalakad kami papunta sa hotel, Lawrence, okay, ang hotel ay hindi po, again, hindi ito kay Pastor kasi maliit ang church nila, Pastor. Sabi naman namin ni Ma'am Sheila, gusto niya sana siya mag-treat sa amin sa hotel. Sabi ko, Pastor, kami na lang. And hindi naman ganun kamahal. Habang naglalakad kami, si Pastor na sa unahan namin, ang mga tao gumaganon sa kanya. Ay, Pastor, yung mga tricycle driver, yung mga tindera, talaga may influence si Pastor sa doon ko nakita na yung testimony na Pastor, ito yon yung pag-uusapan natin tonight. Ito yon na talagang mahalaga pala ng testimony natin katulad ni Kristo. Wais, pero at the same time banal. And for your information, ang kabanalan ng tao hindi galing sa sarili niya. Galing yon sa kay Jesus, who is the only righteous one and the holy God we serve.
Okay. So, as we continue on, shout out sa aking anak na si Caris. Sa sobrang busy ko, siya nung pinagawa ko ng PowerPoint ko ngayon. And may mga konting hindi ko na edit. Okay lang yon. Importante nagawa niya ang assignment niya. So, kung babasahin natin ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12, or actually dapat wala na tong ibang verses dito eh. Yung 5, 1 to 2 wala na dapat yan. Ang 3:13 hindi na kasi meron ng 3:11 to 13. Yung parang close parenthesis sa gitna, wala rin yan. Okay, anyway, kung babasahin natin itong mga verses dito, ang unang matutunan natin is para mamuhay tayo na merong wisdom at holiness ng Diyos, klaro ang instruction sa babasahin ko. 1 Thessalonians 3, 1 Thessalonians 3, okay, 11 to 13. Basahin ko ha. For you know how, like a father with his children, we exhorted each of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of Christ. Maglakad kayo, mamuhay kayo in a manner worthy of God. Na talagang worthy na tawaging anak ng Diyos or disciple of Jesus, who calls you into His own kingdom and glory. Verse 13, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. So salamat sa Diyos dahil tinanggap niyo yung salita na meron talagang working sa loob-loob nyo. At pag binasa rin natin ang chapter 2 verse 10 to 12, chapter 2 verse 10 to, yun na pala yung binasa ko, no? Sa 10 muna. Chapter 2 verse 10, no? You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. Sabi ni Paul, naalala nyo, nakita nyo, na-witness nyo, na even kami, nung kasama namin kayo, nakita nyo na kami ay holy and righteous and blameless ang aming mga conduct towards our conduct towards you, believers. Nung nandiyan kami sa inyo, nakita nyo yung buhay namin, we are holy, righteous, and blameless. Walang makitaan ng blame. Ang galing ng buhay ni Paul, no? At pag binasa mo na yon hanggang 12, makikita yon. Yung binasa ko pala, Lawrence, yung 10 to 12. Chapter 2, verse 10 to 12. Now, sa chapter 3 naman, 11 to 13 pala yan, Lawrence. Okay? Now, sinabi dito ni Paul, may our God and Father Himself and our Lord Jesus direct our way to you. Gusto namin kayo makita. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you. Sana lumago pa at mag-grow pa ang love nyo sa isa't isa. And sa verse 13, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. So para daw maging blameless and holy tayo before God. Pwede kasi nating pikiin to eh. Chapter 3 verse 11 to 13. Pero ang sabi ni Paul, holiness before God. Kasi si Lord, alam niya kung pinipeke natin yung ating kabanalan. Tama ba, Lawrence? Pwede nating magkunwari lang tayo na banal eh. Pwede yun eh. Pero sa loob-loob natin, marami tayong kasalanang tinatago. Oh, thank you so much. Ang bilis ng aking host, no? At ang ganda. Ito yung binasa natin kanina sa 10 to 13. Doon sa chapter 3, 11 to 13 naman, sinasabi ni Paul, dapat ma-establish kayo, maging malakas kayo, ang iyong mga puso, maging blameless
and holy before our God. Again, very important ito. Hindi natin kayang magkunwari na blameless tayo at holy tayo before God because He sees everything. Ang past, present, at future natin, alam ni Lord yun. Nakikita ni Lord lahat yun. So, ang exhortation ni Paul sa mga Thessalonian Christians at sa atin na rin ngayon is this. Ganon din tayo. We should please God. We should walk according sa standard ni God at ang holiness natin dapat galing kay God, hindi galing sa atin. That's why si Paul nire-remind niya kung pwede lang magkita sila sa verse 11. May the Lord our God direct our way to you. Gusto namin makita kayo. So that ma-establish yung inyong mga puso sa verse 13 in holiness before our God and Father hanggang sa pagdating ni Jesus. Grabe. So, yan ang mga reminder ni Paul na we should walk. Ano yan? Ang first truth natin. Number 1, we should we should have the commitment to walk and to please God. Bakit kailangan nating ng commitment to walk and please God? Meron tayong isang cross-reference na babasahin ko sa inyo na sinend doon sa spiritual gathering. Makikita sa Ephesians na nagsasabi, Ephesians 5 verse 15 hanggang 18, pero basahin ko muna itong 15 to 16. Sinabi, Ephesians 5:15 to 16, be very careful then how you live. Mag-ingat kayo bilang Kristiyano, sabi niya sa mga believers sa Ephesus, mag-ingat kayo how you live. Not as unwise, but as wise. Excuse me, Caris, Kali, please. Okay. Maging wise kayo, mga taga-Ephesus. Hindi pwedeng mamuhay kayo na parang mangmang. Paano maging wise? Making the most of every opportunity because the days are evil. Parang na-mention ni Lawrence to kanina. Na yung ating buhay ngayon, ng mga araw-araw na namuhay tayo, hindi na okay. Hindi na maganda. That's why sa Bible nakasabi rin, because the days are evil. Magiging wise lang pala tayo if we are living according to God's standard and according to the righteousness of Jesus, syempre, hindi sa sarili natin. And anong application ng pagiging wise? Matalino disciple of Christ is he makes the most of every opportunity. Hindi niya sinasayang na na gawin ang kalooban ni Lord araw-araw. Maraming beses sa buhay Kristiyano, minsan nagiging idle din yung mind natin, na para okay, wala namang masyadong ngayon, tapos na ang simba, so okay na. Hindi. Make the most of every opportunity. At ang pag sinabing make the most of every opportunity because the days are evil, ang paalala dyan, maging wais ka, hindi lang sa wais sa paghahanap ng kliyente sa business, wais sa paghahanap at pagkakayod para lumago ang buhay mo pinansyal. Ang pinaka-konteksto nito, maging wais ka mamuhay na hindi mangmang kasi minimake mo yung every opportunity na gawin ang kalooban ni Jesus. That's why sa 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Nagiging mangmang ang tao pag hindi natin understand ang kalooban ni Lord para sa buhay natin. Kasi akala mo ang buhay para lang kumita ng pera. Hindi yon. The Lord's will for you is to share Jesus Christ to others kahit saan ka pa masagi, kahit sino pa kasama mo, sana makita nila si Jesus sa buhay mo. Na wala ka pang sinasabi, nag-shine na yung light mo katulad ng pastor na kaapelido ko.
Wala pa siyang sinasabi, Lawrence. Sinasabi na ng kagawad, itong si Pastor Dulman, mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Humble na tao, may respeto sa kapwa. Grabe. And that's the will of God for us. Na maging blessing tayo sa iba. No? And ang buhay Kristiyano, hindi lang naman para ma-bless eh. Na every Sunday, sabihin ni Lawrence, o sino pang may share dyan. Minsan, wala kang gana. Kasi feeling mo, hindi naman ako na-bless this week. You know what? Christianity is not just being blessed or feeling blessed. Christianity is becoming a blessing to others, even to strangers. Kagaya ng example ko sa inyo, si Pastor Lodovico Dulman, no, ang kanyang testimony sa community sa Canlaon City, sa mga tao doon, siya ay Christ-like na pastor. Yan ang totoong we understand the Lord's will. Kaya, ulitin ko na naman, binasa natin sa 1 Thessalonians last time, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Pag sinabing debauchery, walang control sa sarili. Instead, be filled with the Spirit, kasi pag filled ka ng Spirit, ang magkocontrol sa'yo, ang Spirit. Magbibigay siya ng self-control sa'yo. Kasi kontrolado niya buhay mo. Mamumunga ka ng fruit of the Spirit. Again, commitment to live a holy and wise life. Sana meron tayong ganong commitment. Baka ang tanong niyo, Pastor, bakit ba kailangan maging wise talaga at maging holy? Ganito lang yon, Lawrence. Ganito lang yon, Ma'am Richelle, at sa mga nanonood at nakikinig. Hindi ka gagamitin ni Lord bilang kasangkapan ng kanyang gospel. Hindi ka niya gagamitin sa kanyang kingdom building kung hindi ka banal. So gusto mo ba yon na hindi ka kasali sa kingdom building of God? Gusto mo ba yon na hindi ka ginagamit ni God? Dalawang bagay lang yun, di ba? Pag hindi ka ginagamit ni God, ang gumagamit sa iyo, yung kalaban ni God. Sino yon? Si Satan yon. At kanyang mga kampon. So, saan tayo? Only those who are willing to be purified by God. Only those who are willing to live a life according to the holiness of Jesus through the Holy Spirit ang siyang gagamitin ni Lord mightily para maging kasangkapan ng pagpapala sa iba. Pero may malalim din na theology, Lawrence, na kahit yung mga disobedient, gagamitin pa rin ni Lord. Pero ang problema, when the Lord uses them, ang ending nila, distraction. Like si Judas, ginamit siya. Binitray niya, or anong tawag doon? Betray ba yon? Binitray niya si Jesus, napako si Jesus, pero yun din naman talagang purpose ni God na ialay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross. Kaso si Judas na disobedient, ang kanyang ending, nag-suicide siya. Ang lahat ng ayaw mag-obey, ang ending, destruction. Hindi lang physical death, but eternal punishment. So saan tayo doon? Kaya, holy living, wise living. Gentle as dove, but wise as serpent. Yun ang instruction ni Jesus sa kanyang disciples. At sa atin din naman ngayon. Diba? Maging wise. At ano yung totoong wise? Sa verse 17, alam mo ang kalooban ni Lord. Yun yung pagiging wise. Okay? So number 2, para tayo mamuhay ng wise and holy, hindi lang mamuhay tayo ng wise and holy. Next will be, number 2, meron pa pala. Bakit meron tayong quotation na ganito? Ganito kasi yon, di ba kanina, ang challenge is, live a life that pleases God, right? Yun yung challenge. Pero, paano naman, Pastor? Di ba, kailangan din natin, sabi din ni Jesus sa utos niya na look after the needs of others, consider others better than ourselves.
Look after the agenda of others before yours. Look for the needs of others before yours. Paano yun, Pastor? Di ba gawin din natin yung mga bagay na ito para sa iba? Yes, gagawin natin yon. Pero habang ginagawa mo yun na you're building up others in the Lord, you're helping others to know their purpose in the Lord, you're discipling others to be growing in their faith sa tulong ni Lord, syempre. So, you're doing all these good things to others, but take note, you do that thing, that good deeds to others, to please God, not to please the people around you. Kasi mahuhulog ka sa people-pleasing syndrome. Ano yung people-pleasing syndrome? Yung ubus na ubus ka na kasi mahilig ka mag-please ng ibang tao pero yung sarili mo wala nang natira. Again, help others, coach others, disciple others, serve others. Make sure to meet the needs of others before yours, but do that not to please people, but to please God. Yun yung punto. Kasi, if we're just living to please people or to get, ano ba to? Tawag to? If we're just living according sa paano natin ma-please yung ibang tao, we're leading sa opinion ng tao, ito yung quotation na kinuha ko. When we become captive to people's opinion, we die to their rejection. Kasi namuhay ka na lang sa ano ang sasabihin niya, ano kayang sasabihin nila pag ginawa ko to, ano kayang sasabihin nila pag di ko to ginawa. You're living according at naging naging captive ka na sa opinion ng iba. Na pag ni-reject ka na nila, parang mamatay-matay ka na. Parang wala ka na. Parang lupay-pay ka agad. Kasi you're living to only please people. Never ever live your life to please people. Ang Bible nagsasabi, tulungan mo yung ibang tao pero please God while you do it. Only God is the one to be pleased. Hindi yung tao, hindi rin yung sarili natin. Okay? So, mahirap to, no? Kung tayo ay na-captive na, naging nasakdal. Ano tawag doon? Sorry, hindi ako magaling sa Tagalog. Yung nakulong ka na sa opinion ng tao. Pag nakulong ka na sa kanilang opinion, pag nireject ka nila, lupay-pay ka ngayon. Kasi nakadepende ang desisyon mo sa kung anong sinasabi at comment nila. Hindi dapat ganun. We are committed our lives to live for God. Okay? Huwag people pleasing iba yung people pleasing sa pleasing God. Okay? Hindi ko ata nalagay dito, pero i-quote ko ito. Sinabi, self-care, di ba gusto niyo ng self-care? Self-care is giving the world the best of you, not the rest of you. Self-care is giving the world the best of you, not the rest of you. People-pleasing na yun. Pag lahat na lang binigay mo. No. The world doesn't need the rest of your life, the rest of your emotion, the rest of your attention. No. The world only needs the best of you. Pag sinabing the best of you, hindi kailangan nandiyan ka lahat sa lahat ng pagkakataon para sa ibang tao. Okay? The self-care is giving the world the best of you, not the rest of you, yung lahat na lang ibigay mo. Okay? So baka hindi ko kasi nadala sa sobrang busy namin this week. So, second, kanina commitment. Ito na pala. Sorry. Ito na pala yon. Ang galing. Ikaw ang naghanap nito, Lawrence? Sorry. ang bilis mo Self-care is giving the world the best of you instead what's left of you. Okay? That's the same, no? Iba ring word sa quote ko. So, number 2, compromise no more. Kanina, commitment to live holy life ba yun? Wise and holy life. Tama? Number 2, compromise no more. Huwag na tayong mamuhay sa kasalanan. Kasi kung babasahin mo ang chapter 5 verse 22, shorter version ng ibang verses na nandyan,
Sa chapter 5 verse 22, sinabi, abstain from every form of evil. Tigilan na natin ang lahat ng kasalanan na evil life, evil lifestyle. Abstain from every form of evil. Marami kasing form of evil, Lawrence, eh. Yung nakakatakot na form of evil, yung hindi obvious. Yung drugs, pornography, greed, medyo obvious to, di ba? Ang nakakatakot yung pride, self-centeredness. Ito yung mga hindi obvious. Pero hindi ko sinasabi na okay yung ibang obvious na kasalanan. Sinasabi ko, mag-ingat sa lahat ng klase na kasalanan. Kasi merong kasalanan na obvious, meron din yung mga hindi obvious. Yung self-centered, yung people-pleasing, hindi obvious yun. Nakakala mo, maganda yung ginagawa mo kasi lahat na lang ng oras mo nandun na sa isang tao. No. Nagko-coaching tayo para empower ang tao na hindi siya maging codependent sa'yo. Kino-coach mo siya na siya rin sa huli makatayo siya sa sarili niyang paa at siya naman magko-coach sa iba. Kasi pag sobrang codependent na ng tao, lahat na lang ng problema, babalik-balik sa'yo. Ibig sabihin, as a coach, you failed. Kasi naging codependent siya sa'yo eh. Ang goal ng coaching and counseling is siya mismo makatayo sa kanyang paa at siya naman maging coach at counselor sa iba. Okay? Pero once in a while, masaya ako na bumabalik-balik. Nagchat-chat sila Lawrence, sino pa? Si Rose, si Geraldine. Yung iba medyo busy na, okay lang. Pero once in a while, nagchat-chat sila, Pastor, ano to? Okay yon. Okay yon. Yung may mga times na hindi nila gets or kailangan nila ng wisdom or kailangan nila ng time ko, okay yon. Pero yung talagang sobrang codependent ka na, hindi na maganda yun. Na parang hindi ka na mabubuhay pag wala yung isang tao. Okay? Pero again, welcome lahat ha. Kahit sino ka pa, I can set aside a time for you para hanggang makarecover ka sa kung anong pinagdadaanan mo. It could be psychological, emotional, relational, spiritual, theological, bahala ka. Let's talk about that. I can give you 1 hour if you want. It could be once a week, once a month, bahala ka kung kailan mo kailangan. I'm just here. Andito lang si Lawrence din. Right? So, abstain from every form of evil. Bakit kaya kailangan nating tigilan na yung mga ganong kasalanan, no? So, kung babasahin pa natin yung nakalagay doon sa verses ko, sa truth na yon, number 2, meron pa doon nakalagay na, yan, 5:11, no? Pwedeng basahin mo, Lawrence, para iba naman. Thessalonians 4:1-8. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know that what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter. Because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you, for God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Grabe, klaro, Lawrence. That's why we have to compromise no more. Huwag na tayo mag-compromise. Because God has called us to purity, sanctification. Yun yung calling natin bilang Christian. Kaya, klarong-klaro, sabi dito, control your own body. Yung verse 4, control your own body. Kasi pag wala tayong control sa ating body, hindi tayo magiging useful sa Panginoon, hindi tayo magiging magandang halimbawa sa iba, at hindi rin tayo magiging masaya. Nasabi ko na to last time, may quotation ako, Lawrence, there is no such thing as good life and there will never be good life without self-control.
Walang good life kung wala kang self-control. Katulad nito, may pera ka nga, wala kang self-control. Ano mangyari sa'yo? Walang good life kahit may pera ka pa. Kahit na sa'yo na lahat, kung wala kang self-control, hindi ka magiging masaya. Kuwari, may asawa ka na, wala kang self-control, marami ka pang ibang babae, di hindi ka rin masaya. Kuwari, nagkakape ka, Lawrence. Sample lang ito. Wala kang self-control sa sugar. Ano mangyari? Maraming sugar, maraming sugar. Ano mangyari? Masarap pa bang kape? Tamang timpla lang. Yun yung masarap. Ibig sabihin, there's no such thing as good life without self-control. Tama yung nagsabi niya. Hindi akong original niyan. So kahit na sa'yo na lahat, may pera ka, pogi ka, madami kang kotse, ang dami mong opportunities, kung wala kang self-control, hindi ka magiging masaya. Self-control, tamang timpla. Kaya control your body. Kung may asawa ka, kahit na in love ka pa sa kabilang bahay, kabilang bubong, self-control. And that comes from the Holy Spirit. Kaya nga, kailangan natin si Jesus eh. Hindi natin kailangan ng tayo lang. Kailangan natin ng Holy Spirit. Again, compromise no more. Tama na. Hindi ka magiging masaya kung lahat na lang susunggaban mo. Lahat ng babaeng dumaan sa'yo. Paano pa kung lahat ng lalaki ka na, lalaki din gusto mo, wala kang self-control, lalong hindi ka magiging masaya. Hindi po ako naniniwala sa same-sex marriage. I'm a Christian. I'm a pastor. I'm a child of God. I believe in the sanctity of a girl and a boy relationship. Kung ano yung sayo na lang yan. Huwag mo nang i-push sa akin yan. Okay? Because I believe that God has called us to be pure, not to impurity. Okay? And again, di ka magiging happy kung wala kang self-control. Ito pa, 5:11. Chapter 5, verse 5 to 11. For you are all children of light. Pinalalahanin ni Pablo, yung mga taga-Thessalonica. Children of the day. Hindi na kayo ng kadiliman. Hindi na kayo anak ng kadiliman. We are not of the night or the darkness. So then, let us not sleep. Huwag tayo patulog-tulog sa ating relationship sa Panginoon, sa ating spiritual life. Yun yung meaning ng sleep dyan. As others do, but let us keep awake and be sober. Ito na yung sinasabi, mag-self-control tayo. Let the Holy Spirit control our lives so we will bear fruit, which is self-control then. For those who sleep, sleep at night. Those who get drunk, drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober. Self-control tayo. Having put on the breastplate of faith, may faith dapat, and love, and for the helmet of salvation. Kasi pag walang helmet, walang kaligtasan, headshot. Once you die without Jesus, you go to hell. For God has not destined us for wrath. Hindi kalooban ni Lord na ma-experience natin ang wrath of God. But His will is for us to obtain salvation. Basahin nyo. Salvation through our Lord Jesus Christ. Klaro yan. Ang kaligtasan through our Lord Jesus Christ. Hindi siya through your, anong tawag doon sa Holy Week? Penitensya. Dahil nagpipenitensya ako, masisave ako. Wrong theology and wrong practice. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Walang sinabi nga through going to church eh. Walang sinabi nga through your Bible study eh. Salvation through our Lord Jesus Christ. Ligtas ka through our Lord Jesus Christ. Hindi sa penitensya, hindi sa pagiging banal-banalan mo. Eh paano pa kung pagiging banal-banalan mo every Holy Week lang? Lalong wala. Wala kang chance. Kasi ang salvation through Jesus Christ, hindi yung pagbabalik loob every Holy Week. Hindi yan. Okay? Jesus Christ who died for us so that whether we are awake or asleep, ibig sabihin nun, buhay tayo or patay na tayo, we might live with Jesus. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Kaya nga magpalakasan tayo ng loob. I mean, yung may nanghihina, tulungan natin.
may nako-confuse, i-explain natin na ito lang yon. Ang kalooban ni Lord is for us to experience salvation through Jesus Christ. Again, we are not in darkness anymore. If you have believed in Jesus, you have put your trust in Jesus, you are now a child of light, child of the day. So, compromise no more. Okay? So, meron pa akong quotation ata dito. Yan. Listen, someone said, hindi akin to, relationships should grow you closer to God, not closer to sin. Don't compromise to keep someone dahil mahal mo, huwag mong bitawan. No. God is more important. Minsan, ayaw mong bitawan yung tao eh. Pero yung taong yan, dinadala ka sa kasalanan. Basahin natin ulit. Relationship should grow us closer to God, not closer to sin. Do not compromise to keep someone kasi mahal mo, kasi gwapo eh. Pastor, nilove na ako eh. But if that person brings you closer to sin or always make you fall into sin, ay dapat putulin yan. Because God is more important than that person who brings you to sinful living. Anong ating gagawin? Abstain from sin, sabi ni Lord. Hindi tayo perfect ha, but God is perfecting us. God, tinatama ni Lord ang buhay natin. Pinupurify tayo. Kasi hindi nga tayo kaaya-aya sa kanyang mata. But thank you, Jesus. Jesus Christ, He was the one who forgave our sins, the one who gave us salvation, and the one who is able to keep us from falling and from sinning. Again, bitawan mo ang taong nagdadala sa iyo sa kasalanan. Mas mahalaga si Lord. Pwede niyong screenshot ito. Relationships should grow you closer to God, not closer to sin. Okay? Kaya maski gwapo, kung single ka pa, huwag. Maski maganda, kung single ka pa, huwag mong subukan. Okay? Number 3, this is the last. This is based on the following verses. Correctly discern times. Paano ka magiging wise at holy sa Panginoon, sa pamumuhay bilang Kristiyano? Dapat alam natin sa anong season na tayo ngayon. Oh, malapit na pala si Jesus dumating eh. Ano pang pinagbibisihan mo? Oh, correctly discern times. Ang konteksto nito, ang mga taga-Thessalonians, alam nila na si Jesus Christ anytime pwede nang bumalik. And this is, take note, this is 2,000 years ago pa. Ano na lang tayo ngayon? Correctly discern times by eagerly waiting for the return of Jesus Christ. Kaya nga sinabi sa 1 Thessalonians 1:10, anong sinabi diyan? Mali na yung nabasa ko. The sexually immoral. Sa Timothy pala yun. 1 Thessalonians 1:10, take you, Lawrence. And to wait for His Son from heaven. Yun yung discern natin, kailan darating si Jesus. To wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Ito yung good news. Buhay si Kristo. Binuhay siya ng Ama. And Jesus, who delivers us from the wrath to come. Si Jesus ang magsisave sa atin sa coming wrath of God. Pag sinabing wrath of God, ang galit ng Father mabubuhos sa mga wala pa kay Kristo. And tayong naghihintay kay Kristo, may hope. Kasi buhay siya at i-deliver niya tayo from the wrath of God, the punishment of God. And next nito, meron pa yan, 1 Thessalonians, ano nakalagay? Yan, 5:1. Thank you so much. Now, concerning the times and seasons,
Brothers, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians, you have no need to have anything written to you. Hindi na namin kayo kailangan i-remind. Hindi na namin kayo kailangan sabihan pa about the coming of Jesus kasi alam namin naghihintay na kayo kay Jesus. So, ganun po tayo dapat, like the Thessalonian Christians. Kasi merong verse sa Bible, Matthew 24 verse 44. So, you also must be ready. Maging prepared ka. Because the Son of Man, si Jesus Christ yun, will come at hour you do not expect Him. Darating siya sa oras na hindi tayo lahat nakapansin, hindi tayo lahat nagbabantay, hindi tayo lahat vigilante. So, darating si Jesus sa time na lahat ng tao sa mundo hindi nakaabang, hindi nakasubaybay, hindi naka-ready. I mean, naka-ready in a sense, hindi niya alam darating na pala si Jesus after siya magtanghalian, or darating pala si Jesus while natutulog siya, or darating pala si Jesus habang nasa bakasyon siya. So, kaya, be ready. Pag sinabing be ready, ibig sabihin, manatili tayong namumuhay according to the will of God. Na kahit saan man tayo, nagbakasyon man tayo, nagministry man tayo, natutulog man tayo, or nagtatrabaho tayo, during that time, pagdating ni Jesus, kasama ka. Kasama ka, kapatid. Kasi, hindi yun dahil sa kagalingan mo sa pag-wait sa Kanya, it's because siya mismo, dahil niligtas ka niya, He will make sure that you will be with Him when He comes again. So again, kanina, commitment to live holy lives, compromise no more, and ano yung third? Correctly discern the times. So kung alam mo pa lang darating na si Jesus, ano pang pinagagawa mo sa buhay mo? Dalawa lang kasi yan, Lawrence. It's either darating si Jesus or maunahan ng darating ng araw ng kamatayan. Are you prepared? So dalawa yan, hindi tayo makakaligtas sa dalawang yan. It's either mauuna tayo kasi mamamatay na tayo. I mean, hindi na natin maabutan na buhay pa tayo pag dumating siya, or dumating na siya. So, death and the coming of Jesus are two unexpected na pangyayari sa buhay. That's why we have to be wise. Ano pa? Meron akong mga nakikita na 80 years old na, hindi pa rin nagre-relax. 90 years old na, parang may pinapagatas pa rin pag kumayod. Ano ba? Nakalimutan mo, nasa departure area ka na. This is not disrespect, ha? This is just a reminder that we should be wise. Anong season ka na ba sa buhay ngayon? Bakit ba pag kumayod ka, parang may pinakapagatas ka pa rin? 90 years old ka na eh. Again, this is not to disrespect the elderly. I'm just saying, we have to discern saang season ka na ngayon. Kasi si Jesus darating na anytime eh. Ano pa? Baka, ito rin, isang example, baka nag-i-enjoy ka pa sa kamunduhan ngayon. Na feeling mo, mas masaya talaga ang mundo kaysa kay Jesus. You know what? Discern the times. Hindi mo alam kailan darating ang kamatayan mo, or number 2, hindi mo alam kailan darating si Kristo. Paano kung hindi mo siya tinanggap? Okay? Then, hindi ka kasama. I'm not saying as a self-righteous person. I'm just saying, I am a messenger of God. I am here. My role is to remind you, please discern the season you are in. And all of us, ang common denominator natin is we are in a season of waiting because Jesus can come anytime soon. And no one knows that. Even Jesus himself doesn't know when he will come. Only the Father knows when to send Jesus back to establish his kingdom. Okay? So again, number 1, commitment to walk and please God. Manatili tayong maglakad na sumusunod at nag-please sa Panginoon. Compromise no more
Huwag na tayong mamuhay sa kadiliman and correctly discern that time. And when you say be prepared, hindi lang to personal na sasabihin mo, Ma'am Richelle, mag-prepare na ako. Hindi ito personal thing, ha? Preparation is not just for yourself. Preparation is sharing the gospel to your family. Preparation is sharing the gospel to other people. Kaya nga, merong verse sa Bible nagsasabi, prepare your heart, prepare your family, prepare the nations for the coming of Jesus. Make ready your heart, make ready your home, sabi ng isang kanta. Make ready the people of God. Prepare the way. Because Jesus is coming again. God bless you all. And salamat po sa time natin. Ayan, praise the Lord. Grabe, no? Nakaka-blessed yung mga shinare ni Past. Actually, sobrang aligned. Confirmation. Validation. Confirmation. Grabe, no? Nung nakita ko pa nga lang yung topic kanina. Grabe. Doon pa lang sa no compromise. Sabi ko, ay grabe. Ito yung pinag-uusapan namin kagabi. Diba? Talagang no compromise. Wag mo nang subukan. Masisira buhay mo. Ang galing, no? Doon pa lang sa first, no? Commitment to walk and please God. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. Encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into His kingdom and glory. Ang galing, no? Kasi madali bang i-please? Madali bang mag-please kay Lord? Siyempre hindi. Pero mas madaling mag-please ng tao. 'Di ba? Ang tawag nga daw sa atin, ito matagal ko na 'to. We are euphemistic by nature. Lalo na daw ang mga Pilipino. Pag sinabing euphemistic, yun nga, people pleaser ka. Na mas iniisip mo yung sasabihin ng iba, 'di ba? Mas nagmamatter. Kaya nga tayo laging lagi tayong may handa 'Di ba? Basta handaan, kailangan may handa tayo. Mapa-fiesta, mapa-birthday, kung ano man ang okasyon. Kasi bakit? Euphemistic, people pleaser. Kailangan hindi tayo, kahit ipangutang mo pa, makapaghanda ka lang. Diba? So, ganun talaga diba? Mas madaling mag-please ng tao, but then again, the question is, kaya ka ba nilang iligtas? Diba? So, sabi nga, ang galing lang din, pinag-usapan nga namin yesterday, kapag nag-stumble ka, lalo na if you're a follower na, no, you have a relationship with Christ. Pag nag-stumble ka, dahil sa tao, there's something wrong with you. Something's wrong with you. Kasi bakit? Kasi as a believer and follower of Christ, dapat, hindi ka na naka-anchor sa tao Di ba? Ang anchor mo na si Jesus. Na dapat sa kanya na nanggagaling yung peace of mind mo. Pero kapag bigla ka na stumble dahil sa taong yun, di ba? Maaaring nagalit ka, lumayo ka dahil sa taong yun, di ba? Something's wrong with you. Di ba? Then, kung ang buong buhay mo ay nakabase lang sa approval ng iba, paano kung dumating yung araw na hindi ka na nila i-approve? Di ba? Kaya nga ang galing lang din Lagi kami nare-remind ng mentors na again, wag nyo i-anchor yung sarili nyo sa amin. Kasi at the end of the day, tao lang kami. Nagagalit kami. Di ba? Nawawala kami ng pasensya. Di ba? So, ganon. Then, kung ang priority natin ay kung ano yung uso, di ba? Lalo na sa mundo ngayon na puro trending. Paano kung hindi na uso? Paano kung hindi na trending? Yung pagiging tama. Grabe yun, no? Paano kung hindi trending ang pagiging tama? Kasi mas ang daming trending na hindi tama Di ba? Maaaring ginagawa mo tapos hindi pala tama. Di ba? So, kailangan maging discerning. Parang yung nakita ko lang to hindi. Ang araw pa ata. Sikat na sikat ngayon yung kantang Anxiety. Anxiety! Yung sumasayaw-sayaw gano'n, di ba? Pero, yung kanta, it's all about anxiety. Diba? Na dapat nga hindi mo wini-welcome yung idea na yun
'di ba, na yung anxiety, no? Though I don't know kasi baka ginawa yung kanta for awareness, 'di ba? But then again, yung ganong kanta kita mo trending. Pero maaring good yung intention ng kanta to remind or awareness or a campaign. But then again, kapag lagi mo kasi naririnig, 'di ba? Ay baka na anxiety. So, dapat di welcome yung mga ganong idea, no? So the challenge here is you evaluate. 'Di ba? Sino ba mas piniplease mo everyday? Araw-araw. Tao ba o si God? Tao ba o si Jesus? Then you decide. You evaluate, then you decide. May mga bagay ka bang ginagawa ngayon na alam mong hindi nakakalugod kay Lord? 'Di ba? Now, anong gagawin mo about it? No? Then you evaluate, you decide, you apply. Magsimula ka ng araw na may prayer, Lord, help me. Lord, help me help me live to please you today, not people. 'Di ba? Galing. Tapos yung number 2, grabe to, compromise no more. For this is the will of God. Your sanctification. Alam mo ba, paborito kong word yan simula nung nag-walk ako kay Lord. Sobrang ganda kasi ng meaning yan eh. Sa Tagalog po, ang sanctification, tinutuwid ka. No, yun lang. Ganun lang siya kasimple, di ba? Tinutuwid ka. Kasi nga, the question is, ay kapag naging Christian ba ako, nag-follow na ako, may relationship na ako kay Christ, kailangan perfect na ako. Hindi na ako pwede magkaroon ng kasalanan. Siyempre, magkakaroon ka ng kasalanan, tao ko eh. But, doon papasok yung sanctification na tinutuwid ka. Na you should abstain from sexual immorality. Ako, grabe. Alam ko, challenge to. Lalo na nung guys out there. Di ba? Alam nyo ba kung paano nagsisimula ang compromise? Sa simpleng sinasabi mo everyday. Ano yon? Okay lang. Ay, nako, yan na. Diba? Okay lang yan. Diba? Alam mo yung maliliit na okay lang yan? Diyan talaga nagsisimula yung mga compromise na yun eh. Diba? Alam mo, hindi mo kailangan i-compromise si God para lang, alam mo yun, ma-maintain or mapanatili mo yung isang tao sa buhay mo. Kasi kung kaya ka nga niyang iwan eh, or kung kaya niyang iwan si Lord, kaya ka rin niyang iwan. O, alam mo na, yung mga girls dyan, mga nangangarap ng forever. Diba? Kaya nga dapat mas maganda, diba? Follower ni Christ talaga. Yung hinahanap mo. Hindi yung mga bad boy. Kung kaya niyang iwan si Lord, kaya ka rin niyang iwan. No? It's as simple as that. And wag mong hayaang mawala ang calling mo dahil lang sa maling choice. Kasi isang maling desisyon lang pwede mawala lahat. No? Kaya, no compromise. So, you assess. Ano yung isang compromise na ginagawa mo ngayon na kailangan mo nang iwanan? Diba? Assess. Kailangan maging aware ka eh. Ano yung kino-compromise mo? Diba? Ano yung ginagawa mo pa rin hanggang ngayon? Na alam mo namang mali eh. Pero okay lang. So yan, assess mo. Then commit. Pumili ka ng isang bagay ngayong linggo na tatanggihan mo para hindi makompromise na yung commitment and holiness mo kay Lord. Then you pray, Lord, tulungan mo kong piliin kung ano ang tama kahit mahirap. No? Then, ganda nung number 3, correctly discern the times by eagerly waiting for Christ's return. No? Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Di ba? Parang ano lang yan. Yung sinabi din ni Pastor, di ba, sa huli. So you also must be ready sa Matthew 24. Because the Son of Man will come at an hour you do not expect Him. Ang galing, no? Tama eh. Either mauna na mawala ka or mauna yung dumating si Christ. No? So, mas busy ka ba ngayon sa goals mo kaysa sa eternity mo? Kung dumating si Jesus ngayon, ano ang mahuhuli niyang ginagawa mo ngayon? Grabe, no? Baka, lalo na yung mga boys dyan, nasa CR, nasa kwarto, mag-isa ka. Ano kung biglang dumating si Jesus? Anong ginagawa mo ngayon? No? And ang daming tao nagsasabi na, next time na lang. Lalo na kay Lord. Next time na lang, Lord? Yes, pass. Ito pa ang tricky. Maganda sasabihin natin to, Lawrence. Yung pagdating kasi ni Jesus, ito yon, Lawrence. Dalawa lang yan ang hindi obvious sa atin, pero dalawa lang ang
status natin. It's either anak ka ni Lord or hindi ka anak ni Lord. Ayun. Now, Yun talaga. yun, tandaan natin ha, this is not very, hindi ito minsan naintindihan ng mga even ng Christians na ang basis na pagdating ni Jesus na madadala ka is anak ka ba o hindi ka anak? Ligtas ka na ba o hindi ka ligtas? Kasi ganito yung Lawrence, pwede din na hindi ka pa anak ni Lord pala, pero nung dumating siya, busy-busy ka sa church, busy-busy ka sa ministry, pero ang titingnan ni Lord, hindi naman ang doings mo eh, yung being mo. Are you a child of God? If not, Jesus is not your Lord, then you are not with Him. It's your being. Ang iba kasi, Lawrence, ito yung pinakadelikado eh. Akala nila basta doing lang, dadalhin lang nila sa doing, sa ritual, sa penitensya, sa ministry. Sa totoo lang, di pa naman siya anak ni Lord eh. Ano pang basis? Sure. Kasi kung anak ka na ni Lord, eh di alam mo na darating siya anytime. Parang ganito yan, yung anak kong si Caris, Kerix at si Kali, kung alam nilang darating kami ni mama nila, at sinabi ko kay Caris, dapat nakapagsaing ka na pagdating namin, hindi, alam mo, kunwari, Lawrence, ito yon, hindi siya nakapagsaing at dumating ako. Kasi sabi ko, pagdating namin, aalis tayo, then dadalhin natin yung sinaing mo kasi magpipiknik tayo. So sama kayong lahat. Ito yung Lawrence. Pagdating ko sa bahay, hindi nakasaing si Caris. Doing yon, di ba? Doing. Pero dahil anak ko siya, Lawrence, kahit di siya nakasaing, may consequence yun. Yes, hindi siya nakasaing. Pero yung dadalhin ko siya, nakabase yon dahil anak ko siya. Sa status bilang Christian, are you a child of God? Yun ang number one talaga. Kasi kung hindi ka naman anak ni Lord, kahit na nga, nasa ministry ka pa pagdating niya eh, pwede rin, nakapreach ka dyan, nagpipreach ka pagdating niya, eh kung hindi ka anak. So, again, our salvation is based on the grace of God through faith in Jesus Christ, and that faith, syempre, may doings din yun. Pero ano pa kaya yung hindi ka na nga anak, yun ang sinasabi ni Lawrence, hindi ka na nga anak, bad boy ka pa, disobedient ka pa, anong in-expect mo pagdating ni Jesus? Siguraduhin natin, anak na tayo ni Lord. Na ang being natin is a child of God na. Kasi hindi mo madadaan si Lord sa acting. Hindi mo madadaan si Lord sa pagkukunwari na anak ka. So, again, pwede kasing busy sa ministry, pagdating ni Jesus, hindi ka naman anak. Hindi ka pa rin sama. Pero hindi yun sinasabi na hindi na tayo mag-serve. Ang sinasabi ko, unahin nga being. Are you a child of God na? Kasi yung iba, hindi na nga child of God, wala na nga being, wala pang doing. Ito na yung sinasabi ni Lawrence. Yun ang pinakadelikado. May. Kaya wag ka puro next time. Next time na lang, Lord. Paano kung wala na next time? 'Di ba? So reflect kung dumating si Jesus ngayon. Are you ready? Are you a follower of Christ na? Tinanggap mo na ba? 'Di ba? Then act. Anong gagawin mo this week para talagang mapakita mo na yung readiness mo? 'Di ba? Magbabasa ka ng Bible? Chat mo na kami ni Pastor Ralph. Di ba? You want to accept Christ na? You want to pray more? You want to share the gospel? Then commit. Reflect, act, commit. You pray every day. Lord, make me ready for your return. Di ba? So, ayan. Grabe, no? At hindi ng mga pinag-uusapan natin ngayon, no? Pero again, hindi tayo nandito para lang marinig ang word, no? Pero para i-apply. Okay? Gawin din natin to. No? So again, baka may part ng message na talagang tinamaan ka, no? Share mo dyan sa comments para may iba pang
ma-encourage. Yun, di ba? So, ang ganda ng mga pinag-usapan natin. Pero always remember, wise and holy living is a daily decision. Hindi lang po ito one-time commitment. Araw-araw itong ginagawa. So, this week, I challenge each and every one of you, and actually challenge din to sa amin. Di ba? Every decision you make, you ask yourself, would this please God? Would this help me stay pure and holy? Would this prepare me for Christ's return? At kung gusto mo talagang lumalim kay Lord, hindi lang ito natatapos dito. Again, you can reach out to one of us or your leaders. No, we're one chat away. If gusto mo talagang magkaroon ng relationship, you want to start, 'di ba? To have that intimate relationship at kilalanin si Jesus. Alright? Okay. So maraming salamat for our closing prayer, Pastor Ralph. Thank you so much, no? Natanda ko sinabi mo kanina, madali bang i-please si God? Yun, siyempre, ang sagot niya nasa Word of God. Without faith, we cannot please God. Without faith, we can never please God. Okay, ang ganda yung brinot out ni Lawrence kanina. So again, faith. But that faith comes from hearing the Word of God. And respond to that faith by putting your faith on Jesus. Because I will leave you this gospel. One verse lang sa John chapter 1 verse 12. But to all who did receive Him, Jesus Christ, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Gusto mo maging anak ng Diyos? Receive Jesus. Hindi lang receive na parang words lang, ritual. No, with all your heart, soul, and mind. Lord, I need you. I need you as my Lord and Savior. I put my faith in you. Thank you for giving me faith. Because without faith, I can never please you, O God. Let's pray. Panginoon, salamat sa gospel na aming narinig tonight, sa paalala na pwede kaming maging anak mo, not by the rituals, not by the pretension that we go to church, we read the Bible. No, it's by responding by faith, by believing in you, receiving you as our Lord and Savior. Lord, we desire to follow and obey you so that when you come again, you will say to us, well done, my good and faithful servant. Enter now the kingdom with me. So salamat, Panginoon, for that reminder tonight. That we should compromise no more, correctly discern kung anong season na ba ngayon. And we are in the end times already. And we should commit to walk and please you, O God, more than pleasing ourselves, more than pleasing the people around us. Hindi masyado dapat kami doon magbuhos ng lakas. Kasi pleasing God by faith, ang nire-require mo, Panginoon, sa amin is to please you, to walk with you, to walk closer, guided by your Holy Spirit, filled by your Holy Spirit. Panginoon, salamat for this platform where we can share freely and extend, spread the gospel through online, kahit saan sa mundo, anyone can listen to this. Lord, thank you for your word, for your truth, for the gospel tonight. I pray and pronounce the blessing to be upon us all now as we receive you in our lives. I now pronounce that you receive also, people of God, receive the blessing of God, that the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the Holy Spirit bear much fruit in you as you do your business, as you become a parent to your kids, as you relate to other people, as you serve God in the calling you are tasked by the Lord. Whatever you do, do it for the glory of God and continue to please God by faith and by obedience to His command and to His word. May this triune God bless you more and make you a blessing to many others. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you for our first Sunday and Communion Sunday next week. Picture po. Ready? 1, 2, 3.
God bless, Ma'am Richelle. Thank you, Lawrence. God bless everyone.